Okay, so welcome back. So sa video na to, solve natin tong reflected excesses in a JavaScript string with angle brackets HTML encoded. So this lab contains a reflected cross-site scripting vulnerability in a search query tracking functionality where angle brackets are encoded. The reflection occurs inside a JavaScript string. Okay, so to solve this lab, perform a cross-site scripting attack that break out of the JavaScript string and cause the alert function. So load natin yung lab. Tingnan natin, no? So search tayo ulit. Search. Then tingnan natin sa source kung anong ginagawa nito. So kung makikita natin, dito nasa loob siya ng script, no? And then gusto mo lang gawin is to trigger an alert, no? So ang kailangan mo lang gawin dito is wag ka na gumawa ng script sa loob ng script. Total, nasa loob ka na ng script eh. So ang gawin mo na lang is i-close mo tong input mo, then call the alert function, no? So pwedeng, let's say 1, 2, 3, 4, then close mo siya, katulad ng pag-close dito using a semicolon. So, ganyan, close, and then call the alert function, no? So, run natin, search, and tignan natin, and hindi gumana, tignan natin kung anong problema. Page source tayo ulit. So, ayan, na-close naman natin, and nagkaroon pala kasi dito ng isa pang quotes, no? So, ang pwede mong gawin is i-comment mo yung quote na yun, no? So, copy natin to ulit. Then, comment natin lahat ng kasunod para mawala na yung quote na yun. So, search tayo ulit. And there go, na-trigger yung ating excesses. And na-solve na natin yung lab. So, tignan natin tong page source nito ulit para maintindihan natin. So, ito yung nangyari. So, yung var na 1, 2, 3, 4, nasara natin with the quote and semicolon. Then, trigger natin yung alert. Kaso nga lang, meron tayong dangling na quote. Ang ginawa natin is, kinomit na lang natin lahat. Okay? Kaya na-trigger yung ating alert dito. Okay? So, I hope na-gets nyo tong video na to and see you in the next video.